Deadline ngayon ang paghahain ng SALN o ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Isa ito sa mabusising tinatalakay sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa ilalim ng batas, obligado ang lahat ng empleyado at opisyal ng gobyerno na maghain ng SALN. Nakahabol kaya sila sa deadline ngayong araw? Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, ngayong araw nga ang deadline ng filing ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga taga-gobyerno. Inaasahan daw ng Civil Service Commission na magiging mabusisi ang pag-file ngayong taon, lalo pat nasa sentro ang isyong ito sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Wala pang 2 taon sa gobyerno si Christian Molina, kaya medyo nanibago raw siya sa requirement na pag-file ng SALN kada taon. Buti na lang daw at may deadline na mas maaga sa April 30 ang kanilang ahensya, kaya narepaso pa ng kanilang personal division ang SALN na final niya. Binalik nga raw sa kanya dahil may kulang o maling impormasyon. For example, ito yung doon sa space para sa position/income. Hindi yun nilagay income. Hindi ko nilagay yung yung monthly salary ko. Specifically doon sa mga spaces kung saan blank, dapat yung paglagay natin ng NA. Dapat nilalagyan ng NA. Oo. Aminado mismo ang Civil Service Commission may kahirapan gumawa ng SALN. Kaya nga raw naglabas sila ng mas detalyado sanang SALN form. Pero dahil may ilang puna sa bagong SALN form, pinagpaliban na muna ang paggamit nito. Sa bagong SALN form kasi may mga nadagdag pang ilang required na impormasyon tulad ng amount and sources of gross income, amount of personal and family expenses, at amount of income taxes paid. There was really no clear guidelines about the filling up. Dati pa, Yes, so kaya kala nila substantial compliance is enough. And then the enforcement was not that strict before. There were circumstances in the past that triggered the review na ang sinisi ng court ay yung form mismo. Kasi sabi ng court, yung form na ginawa ng Civil Service Commission inadequate and not in accordance with law. And therefore, we cannot blame the filer. Ang Pangulong Aquino na isubite na raw ang kanyang SALN sa Office of the Ombudsman noon pang April 24. Gayon din si Vice President Jejomar Binay. Sabi ng Malacanang, halos lahat raw ng mga cabinet secretaries ay nagsubite na rin ng kanilang SALN. Samantala, kinukumpirma pa ng GMA News sa kampo ng punong mahistrado kung nakapag-file na siya ng kanyang SALN. Kahapon ay siniguro ng isa sa kanyang mga abogado na isusumite ito ni Chief Justice Renato Corona sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Ang mga senador sa Senate Secretary isusumite ang kanilang SALN habang ang mga kongresista sa House Secretary General. Ang mga mahistrado ng Korte Suprema at iba pang korte sa Clerk of Court ng Supreme Court naman. May ibang sa Deputy Ombudsman isusumite ang kanilang SALN kasama na ang mga governor, mayor at iba pang lokal na opisyal. Ang mga rank and file naman sa CSC. Sa ilalim ng batas, may puwang naman daw para itama ang mga mali o incomplete SALN. Mayroon kasing review agency sa bawat ahensya. Well, the purpose apparently is transparency. And we have to show to the people that we are holding government offices to serve and not to enrich ourselves. Jessica, may katapat rin na penalties yung non-filing ng SALN. Yung first offense is 1 to 6 months suspension at yung second offense ay possible dismissal from office. Pwede rin makasuhan ng perjury kung mapatunayang hindi totoo yung mga entries doon sa SALN. Jessica. Okay, Ruth, yung SALN na yan, useless kung walang publication, di ba? Kung hindi man lang mailabas yan sa publiko, katulad halimbawa nung sa Kongreso, pwede mo lang tignan kung pupunta ka doon. Ayaw nilang i-share sa media yung kanilang mga SALN. So, dapat, di ba, may provision din for that. Lalo na ngayon in the age of internet, pwede na nilang i-post lahat yan katulad ng ginagawa ng Senado. Jessica, tama ka. Even in the Constitution, nakalagay doon na dapat i-disclose sa public. Ganon din dito sa RA 6713, so sa Code of Conduct and Ethical Standards ng government officials. Pero nakalagay na lamang doon sa implementing rules and regulation yung IRR nila kung paano pwedeng makuha ng publiko, magkaroon ng access dyan. Yung publiko, meron dong step by step yung pag-request, tapos meron ding pwedeng fees na bayaran kung may gusto kang SALN ng isang particular na official. Pero if I remember correctly, wala pa dyan provision yung publishing on the internet. I think depende yan sa bawat ahensya kung gusto nilang i-publish sa internet yung mga SALN ng kanilang mga opisyal. Okay, Jessica. at sa aspetong yan, saludo tayo sa Senado kasi last year pa o maybe even previous years, no, talagang nilalagay na nila sa internet yung kanilang mga SALN for every senator. Ang tanong lang natin ngayon, bakit hindi yan gayahin ng mga tiga-executive branch at lalong-lalo na itong judiciary at itong ating lower house, itong House of Representatives?
representatives. Tama siya. Sa tulad nga ng nabanggit mo kanina, talagang yung we're in the age of talagang high-tech na dapat talagang nagagamit na rin natin yung technology for one step advance ang ating transparency, lalo na dito sa gobyerno, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.